So good morning mga ka-auto, kamusta kayo? May nag-request lang sa akin ng unit sa Toyota. So i-review natin yon. Tawid lang naman kami. Ayun ang office ng Mitsubishi. So ayun, i-review lang natin. Then para mapanood nung nag-request. So simulan na natin. Teka, nakasubscribe na ba kayo? Kung hindi pa, pakisubscribe naman po ang channel namin. Bibigyan ko kayo ng 5 seconds para mag-subscribe. Ito na ang 5 seconds nyo. 1, 2, 3, 4, 5. Pakisubscribe naman po ang channel namin. Samahan nyo ako ngayong araw kung anong unit ang i-review natin. So, simulan natin ang video na yan after ng intro na to. So ayun, hindi pa natin napapalitan yung intro, pero papalitan ko na yan. Medyo busy lang. Simulan natin yung video natin. Pero pakilala ko muna sa inyo yung video na yung unit na i-video natin ngayong araw. So ito yung Fortuner Q. Matagal na akong nagre-review pero hindi ko pa nakikita yung Fortuner Q. Yan, so nakatiyempo tayo ngayon sa showroom ng Taytay. Ni-request din ng client. So tara, simulan na natin yung video. So ito na yung Fortuner Q na white pearl. Ang presyo niya ay 2,209,000 pesos. So simulan natin yung gulong. Ano nga ba ang gulong ng Fortuner Q? Ang size ng gulong nito ay 265/60 R18. So parang kahapon, kung nanood nyo yung vlog ng Montero, pareha sila ng size ng gulong. 18 din. Yan. So dun sa ilaw, ito yung ilaw niya, projector type. Tapos ito yung fog light niya, LED. Then meron ding front sensor na dalawa. Tapos may paikot tayo na camera. Yun yung 360. Yan, may 360 tayo camera. 360 camera tayo. So, tignan natin yung makina. Ano nga ba yung engine ng Fortuner Q? Yun. Medyo makatidala muna po mga ka-auto. Laki ng logo ng Toyota. So pasukin natin yung makina. So ito yung makina ng Fortuner Q.
Napakalaki, no? Si Fortuner Q ay 4x2, pero 2.8 na yung engine niya. 2.8 liter, 4-cylinder inline, 16 valve DOHC variable nozzle turbo with air-cooled intercooler. So yun yung specs ng makina ng Fortuner Q. Ang eksaktong displacement nito is 2,755cc. 2.8, pero yun nga 2,755cc yung eksaktong displacement nito. Ang maximum output nito ay 200 HP at 3,400 RPM. Meron na rin tong 500 Newton meter at 1,600 to 2,800 RPM. So, direct injection common rail. Yun, 6-speed sequential siya. So, puntahan naman natin ng side. Baba muna natin to. So, yun nga, sa side may step board. Then, meron na rin siyang mudguard. Smart entry na rin ang mga pinto ng Fortuner Q natin. So, punta tayo sa loob. Yan, nakapasok na tayo mga ka-auto. Yung legroom niya, ito. Then meron tayong 7S RS airbags. Isa sa passenger, isa sa driver, isa sa knee, dalawa sa curtain, and dalawa sa side. So, legroom, ito. Then ito naman yung room height. 1, 2, 3, 4, 5. So ito yung room height niya. Yan. May ganto pa siyang kaluwag pag sumandal ka ng ganto. Then puntahan natin yung second passenger at ang mga amenities nito. Ito yung sidings niya. Yan, black. Yan. Then speaker, saka tweeter. Yun. So punta na tayo sa likod. So dito tayo sa passenger, sa likod. Yan, leather seat yung ginamit na material sa upuan. Then meron na tayong car charger dito, 12 volts. Then meron din tayo dito na USB type. So yun, hindi na kayo mag-aagaw sa charger. Ito yung sidings. Then sa ceiling, hindi siya kulay black. Si LTD kasi kulay black na. So yun yung mga difference niya kay Q. Yan. Then ito yung air vent. Yan. Then ito yung room lamp. Grip assist. Meron tayong 6 grip assist. 1, isa sa driver, sa passenger, dalawa, 2, 4, 5, 6, 7 pala. Kasama yung likod. Ayun, no. Then yung seat configuration natin para sa Fortuner ay 7-seater. Yung pagtupi ng upuan sa gitna ay 60-40 split. 60 dito at 40 dito, so mas malaki, hindi siya 50-50. Then one touch tumble, then ito. Yun, oh. So punta tayo doon. Nakataas lang tong upuan sa likod, pero doon na lang tayo sa likod, sa kabila. Mupo. So dito na ako sa likod. Yan, meron pang ganto dito sa likod. Tapos meron siyang air vent dito, air vent din dito. Tapos headrest, ito. Yan, in-adjust ko na. Teka. Yan. Ito na yung headrest. So ito yung position niya kapag nandito ako sa sa likod. May room height pa rin. Pero yun nga, medyo masikip yung sa knee. Pero pwede nating i-adjust. Ayan. Pero yun nga, medyo masikip siya sa knee. Then yung room height medyo mga naman, okay naman. Wala siya ditong armrest. Yan. Wala siyang armrest dito.
Dito rin, wala rin. Yan. So, puntahan naman natin yung sa likod kung ano pwede natin makita doon. So, let's go. So, dito na tayo sa likod. Ayan, roof rail. Ayan, pwede nyo siyang kargahan ng load. Then, integrated spoiler, shark fin antenna, sensor, dalawang sensor at isang backup camera. Ito yung rear combination light nya. Ayan. So, angas talaga ng Fortuner. Kahit si Montero, sobrang angas ng dalawang to, naglalaban sa pagandahan ng itsura. So, paano nga ba natin siya ipapark? Ano nga bang size nito? Ang overall length niya ay 4,795 mm. Yung overall width niya is 1,855 mm. Yung overall height niya is 1,835 mm. Yung wheelbase is 2,745 mm. So, yun yung dimension niya, yung sukat niya dito sa exterior. So, puntahan naman natin yung paborito ng lahat, ang driver's side. So, ayun. Diba? Mga ka-auto, sino ba naman ang may ayaw i-drive ang Fortuner? Smart entry nga pala to. Then, yung door handle niya ay silver. Then, ito, buttons para sa foldable side mirror, joystick para magalaw mo yung side mirror mo, then lock and unlock sa window, sa pinto. Ayan. So, dito na tayo sa steering wheel. Ito yung steering wheel niya, tilt up and down. Ito, dito yung sabi ko sa Montero, sa ilalim yung adjust para maibaba, saka ma-tilt. Yan. Ito. Telescopic, kahit isang kamay pwede. Then tilt up and down. Yan yung adjust ng steering wheel ng Fortuner Q natin. Meron tayo ditong buttons para sa volume, saka sa pag-drop ng call, pagtawag, meron din dyan. Ito para sa instrument cluster. Kung ano yung laman, kung ano yung gusto nyo malaman para sa sakyan nyo, pindutin nyo lang to. Then, ito yung pag-adjust. Meron tayong paddle shift para sa Fortuner Q. 9-inch na unit nya with Apple CarPlay, Android Auto, FM, AM, Bluetooth at USB. So, sa aircon, dual AC siya. Ayan. Then, meron tayong wireless charger dito. Ito, tapos dalawang bottle holder or cup holder. Dito naman yung mode natin sa pagdadrive. Meron tayong sport, normal, eco at traction control. Ito yung shift gear, park, reverse, neutral, drive, tapos sequential, plus, minus. Then glove box, ito lagay ng dokumento. Ito naman glove box din para lagay ng tubig, para lamamig yung tubig mo, pero hindi niya mag-yelo, hindi siya mag-yelo, may-maintain niya lang yung lamig mo. So ayun. So ayun mga ka-auto, mabilis ang review lang din sa Fortuner. Yun nga, nabanggit ko na yung engine, yung dimension, yung loob, saka amenities niya. Yung presyo 2,209,000 kasi white pearl. Yun. Then ano pa ba? Safety features, punta tayo sa safety features. Meron na tong traction control, hill start assist, then downhill assist, 7 airbags, front collision. Yan, meron na rin to. So sa mga, kapag may nakalimutan ako mga ka-auto, i-message nyo lang, i-comment nyo lang dito sa comment section natin, pag-usapan natin. Medyo mabilis lang tong review na to kasi may lalakadin ako, may ayusin ako. So balikan natin to sa mga susunod na araw. At least ayun, tuloy-tuloy na yung review natin. Kahit anong unit pa yan, Hyundai, Mitsubishi, Toyota. So magre-review tayo ngayon ng mga units. Then syempre, pag gusto nyo ng deal,
bibigyan ko, hanapan ko kayo ng magandang deal at i-release natin sa dealer na mas maganda yung deal. So maraming salamat mga ka-auto at umabot kayo sa puntong ito, sa video na to. Tapusin nyo po lahat ng video namin hanggang dulo, panoorin nyo po lahat ng ads, malaking tulong po yun sa channel namin. Sana po i-share nyo po sa mga kaibigan nyo, sa mga tropa nyo, sa mga kamag-anak nyo itong video na to, para po kung magustuhan nila, isa-subscribe lang din nila. So maraming salamat po mga ka-auto. Sana mas marami pa tayong unit na pwedeng i-video, may pwedeng pag-usapan at pwedeng i-review. So maraming salamat mga ka-auto. Magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video. Mag-ingat po tayong lahat. God bless po sa ating lahat. Bye!